Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Parang hindi na yata po ako sanay na mag-isa dito sa pulpito. Kasi nasanay na ako na lagi kong kagamay si Pastor Estayo. Pero ganun pa man, ipagdiriwang natin ang araw na ito dahil ito ang ating paggunita sa ating mga mahal na buhay na wala lang kumanaw, ang ating Memorial Sunday. Sa araw na ito ng Memorial Sunday, tayo ay nagtitipon-tipon, hindi lamang upang alalahanin ang ating mga mahal sa buhay na kumanaw, kundi sariwaan din ang mensahe ng Diyos sa ating puso. Sa mga sandaling ganito, madalas nating nararamdaman ang kawalan, kalungkutan, o pangungulila. Dahil nga, natural lang na namiss natin ang ating mga mahal sa buhay na pumanang na. Ngunit sa gitna ng damdamin ito, mayroon tayong Diyos na hindi malayo. Pagkakasigurado tayo po doon. Isang Diyos na tulad sa kwento ni Sakeo, siya ay dumadaan. Katulad ni Sakeo, marami sa atin ang umakyat sa puno, naghahanap ng kaunting pag-asa, naghahanap na makita muli si Jesus sa kanilang buhay. At kagaya ng ginawa ni Sakeo, bakyat nga siya sa puno, at kagaya rin ang ginawa ni Jesus kay Sakeo, si Jesus ay tumingin pataas at nagsabi, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy sa iyong bahay ngayon. Kilalanin natin si Sakeo. Sino ba si Sakeo? Si Sakeo ay isang chief tax collector. Mayaman, ngunit dahil sa uri ng kanyang trabaho, siya ay pinamumuhian ng mga tao. Sa gitna ng lipunan, itinuturing siya ng makasalanan. Ngunit sa mata ng Diyos, siya ay isang kaluluwang naghahanap din ng pag-asa tulad natin. Sa kwento, mapapansin natin na may paghahatlang din siya. Di ko ba? Malit siya. Sabi nga, panda. At dahil nga, maraming tao sa paligid ng panahon yun, nahirapan siya lumapit at makita si Jesus. Parang tayo din, may mga hadlang din sa ating buhay. Sa ating buhay pananampalataya. Tulad ng kalungkutan, ang ating pagdududa, ang ating mga kinikimkim na sama ng loob, o kaya yung mabigat nating nakaraan. Ngunit, si Sakeo ay gumawa ng paraan upang makita at masilayan niya si Jesus. Hindi siya nagpatalo sa kanyang kakulangan ng tagkat. Umakyat siya sa puno ng sikamoro. Hindi siya nagpatalo sa kanyang kahinaan. Katulad natin, di ba ba? Kailangan din natin umakyat sa pamamagitan ng ating panalangin. Sa pananampalataya, sa pag-asa. Pansinin natin na siya ay tinawag ni Jesus. Si Jesus mismo ang tumingin pataas at nagsabing, Sakeo, bumaba ka agad. Sa lahat ng tao roon, si Sakeo talaga ang pinansin ni Jesus. At isa pa po, tinawag niya si Sakeo sa kanyang pangalan. Sa halip na tawagin siya
O ikaw, tax collector. Yan, di ba? Pero hindi, tinawag niya si Sakeo sa kanyang pangalan. Ganyan ang Diyos. Magkakasiguro tayo na kilala niya tayo sa ating pangalan. Kahit na tayo ay may kahinaan. Kilala at alam niya ang pangalan ng kanyang mga anak. At pagpasok ni Sakeo, at pagpasok ni Jesus sa bahay ni Sakeo, nagbago ang lahat. Si Sakeo na dating sakit, naging mapagbigay. Si Sakeo na dati itinuturing na makasalanan, naging halimbawa ng pagbabago. Di ba ganyan din pag pumasok si Jesus sa ating tahanan, sa ating buhay? Di ba pinabago niya ang ating puso? Meron akong nakitang kwento at ibabahagi ko ito sa inyo. May isang batang babae na may paboritong vase, flower vase, mula sa kanyang lumahong ina. Isang araw, nahulog ito at nabasag. Umiyak siya ng gusto dahil ito lang ang alaala ng kanyang ina. Dumating ang kanyang lola at tinulungan siyang idikit ang mga piraso. Pero imbes ordinaryong pandikit ang ginamit ng lola ay ang kanyang ginamit ay ang gintong pandikit. Pagkatapos, ang dating basag ng flower vase ay naging mas maganda pa, nagniningning sa bawat bitak ng ginto. Sabi ng lola, "Apo, ang mga bitak ay paalala kung saan tayo nasaktan. Pero kapag hinayaan mong dumaloy ang pag-ibig ng Diyos, doon ka pinaka-kumikinang." Si Sakeo ay parang basag na flower vase. Ang kanyang puso ay sirak-sira dahil sa kasalanan at kahihiyan. Ngunit, nang dumating si Jesus, ang mga bitak sa kanyang puso ay napuno ng ginto ng biyaya. Ngayon, ay ating sinisilibra ang Memorial Sunday. Alam ko na marami rin sa atin ang may basag na puso. Basag sa pagmumulila, sa pagkawala, o sa mga hindi nasabing I love you, o kaya patawad. Ngunit, ang mensahe ng Diyos sa atin ay ito. Ang kanyang pag-ibig ay pandikit na ginto. Kaya niyang gawing maganda ang mga bitak sa ating buhay. Katulad ng Sakeo, kailangan lang nating papasukin si Jesus, hayaan siya pumasok sa ating buhay, sa ating kalungkutan, sa ating mga sugat, at sa ating mga alaala. Ang kwento ni Sakeo ay may tatlong aral tayong mapupulot. Una, ang Diyos ay hindi nagsasawang hanapin ka. Hindi si Sakeo ang unang lumapit kay Jesus. Si Jesus ang unang tumingin sa Kanya. Kahit sa gitna ng ating lungkot o pagkalayo, patuloy tayo hinahanap ng Diyos. Sabi nga sa Luke 19, verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Pangalawa po, kapag dumating si Jesus, may pagbabago. Di ba ba? Ang presensya ng Diyos ay nagbubunga ng
at restoration. Hindi siya dumating para tayong husgahan, kundi para ayusin ang ating sirang buhay. Maaaring isipin natin, wala na ang mahal ko sa buhay. Nalungkot. Ngunit, kapag pumasok si Jesus sa ating tahanan, mararanasan natin na hindi lahat ng nawawala ay tapos na. Sapagkat ang pag-ibig ay hindi namamatay. Pangatlo, ang tahanan na pinapasukan ni Jesus ay nagiging tahanan ng pag-asa. Ang bahay ni Zaccheo na dati puno ng kasalanan ay naging tahanan ng kaligtasan. Ang ating tahanan ngayon, kahit na sa ngayon, ito ay puno ng luha, ay maaaring maging tahanan din ito ng liwanag. Sinasabi dito na kailangan natin papasukin si Jesus sa ating buhay, sa ating bahay. Paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin natin sa Diyos ang laman ng ating puso. Hindi kailangan magandang salita o kaya ang iyong mga kinasabi magkasunod-sunod. Sapat na tapat ang iyong panalangin sa Kanya. Kailangan din natin patawarin ang ating mga sarili tulad ng pagpapatawad natin sa iba. Ito ang mahirap kasi hindi natin pinapatawad ang ating mga sarili. Nagpipil tayo sa ating mga kasalanan at hindi natin pinapatawad ang ating sarili. Kaya, ito ang isang paraan para pumasok ni Jesus sa ating buhay. Patawarin natin ang ating mga sarili. Tulad ng pagpapatawad din natin sa iba. Ano man kabutihan iniwan ng ating mga mahal sa buhay ay pagpatuloy natin. Sa ganitong paraan, ang kanilang liwanag ay patuloy na maglilingning. Yan ang kanilang legacy na maiiwan sa atin. Ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, sa araw ng selebrasyon natin ng Memorial Sunday, marahil marami pa rin tayong tanong, lungkot at pananapit. Ngunit tandaan natin ito. Ang Diyos ay patuloy na dumadalaw sa ating mga tahanan. Hindi siya lumalapit dahil perfecto tayo, kundi dahil mahal niya tayo, tulad ng pagmamahal niya kay Zaccheo. Sa gitna ng ating alaala, maririnig natin ang kanyang tinig. So nagsasabi, anak, bumaba ka kaagad sapagkat gusto kong pumasok sa iyong tahanan ngayon. Sa Diyos, ang lahat ng kalwalhatian, pagkakailanman. Amen. Magandang umaga po sa amin.